sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto. Alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tiniyak po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga residente ng Cagayan at Ilocos Norte ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga pamilyang hinagupit ng Bagyong Marce. Habang nagbabanta naman ng severe tropical storm Nika na maglandfall ngayong araw at makaapekto rin sa nasabing lugar. Nangako rin po ang Pangulo na magpapatupad ng whole of government strategy upang mapabilis ang rehabilitation sa mga komunidad sa Northern Luzon na sinalanta ng serye ng mga bagyo. Oo nga, no? Sinimulan ni Christine, sumunod si Leon, tapos ayan si Marce. Oo, tapos ito pa, may papasunod si Nika. At mukhang meron pang ayun, nasa malayo. Oh, may mga pulang palapit na rin sa Philippine Area of Responsibility. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga material assistance sa mga pamilyang apektado ng bagyo sa Bugway, Cagayan, kasama ang pangako na patuloy na tutulong ang gobyerno hanggang sa ganap silang makabangon. Isyu ng bayan, isyu ng bayan. 2x2. At may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of Maganda town. morning. Cross the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. As it should. Humahabol si Anthony Taberna. Where Muli secret pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng humming wild. Friday! Yuhuu! Musta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Lalo na mga kapitbahay natin dyan sa Northern Luzon. Nako, ano ba ito? Gusto bang gawin talagang water world ang ating lugar dyan sa Northern Luzon? Bakit ba ganyan? Sunod-sunod na nandyan. At ito palang isa pang papalapit na bagyo ay Ophel. Tatawagin natin sa pangalang Ophel. Ayan. Eto na, nasa linya na natin ng Pag-asa si Dan Villamil ng Pag-asa para makibalita tayo sa bagyong si Marce. Tapos si Nika. Ayan. At kung sino-sino pa. Bakit pa nagkakasunod-sunod na ganyan? Kuya Dan, magandang morning. Good morning po ka Jerry at sa ating mga tagapakinig dito sa TikTok. Bakit ba yun nga munang sagutin natin Dan. Bakit ba ilan na ito?
Christine, Leon, Marce, eto pa ngayon si Nika, tapos mukhang si Opel doon din ang direksyon. Bakit ba puro doon ang direksyon nila sa Northern Luzon? Opo, medyo aktibo nga po yung ating Pacific Ocean ngayon. No? So, kumbaga, bali may 3 po tayong bagyo dito sa silangan ng ating bansa. So, yung mas concerned pa natin ngayon, itong si bagyong Nika na malapit na maglandfall ngayong umaga dito sa area ng Isabela or Northern Aurora. Tuloy yan, tuloy sa paglalandfall. Malapit na ito sa kalupaan na Jerry. So, 100 kilometers east-southeast yung latest location natin dito sa Siguran, Aurora. So anytime pala magla-landfall. Yes, anytime this morning mo pwede na ito mag-landfall sa Isabela or Northern Aurora. Isabela or Northern Aurora. Gaano ba ang lakas niyan ngayon? So as of 4 a.m. yung lakas nito ay 120 kilometers per hour, isa na itong typhoon category at may pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Tapos ang kanyang biyahe gaano kabilis? Opo, so 20 kilometers per hour yung paggalaw nito, west-northwestward. So ayun nga po, may kabilisan yung galaw na ito para sa isang bagyo. So ayun nga po, inulit ko po, possible landfall ngayong umaga. Oo, pero kapag ganyang mabilis ang bagyo, ano bang epekto nun? Mas delikado ba yun, Dan? Well, yung concern po kasi natin, at least ngayong araw po kasi yung critical period natin kasi ngayong araw natin pinakamararanasan itong mga malalakas na hangin at malalakas na ulan na dala ng bagyo. So malaking bahagi ng Hilaga at ilang areas rin ng Central Luzon. Asan po natin, maganda po tayo sa mga banta ng mapaminsalang hangin, maganda rin tayo sa mga banta ng flash floods. At ayan, nako. At babaybayin niya ng kalupaan mula dyan sa Northern Aurora o kaya Isabela, patawid sa kaliwa, doon sa western part. Opo ka, Jerry. So kung imagine natin, yung possible landfall, Isabela to Northern Aurora, tatawid ito ng Mainland Luzon. Yung exit po nito sa dagat baybay ng Ilocos Sur. So yung mga bayan po, mga probinsya sa gitna ng Ilocos Sur at Isabela, ito po yung mga lugar na pinaka-maapektuhan itong si Bagyong Nika. As well as malaking bahagi pa po ng Hilaga at Kitang Luzon, yung mga area sa periphery nito, mararanasan yung malalakas at hangin at ulan na dala ng bagyo. Okay, sa mga lugar natin na may storm wind signal tayo. Opo, so iisa-isahin ko po, no, ka Jerry. So as of 5 a.m. today, signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central and eastern portions ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at itong western and southern portions ng Kalinga. Signal number 3 sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, rest of Isabela, southwestern portion ng Cagayan, rest of Abra, southern portion ng Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 2 sa central portion ng Aurora, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, northwestern and eastern portions ng Cagayan, rest of Apayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan at itong northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 sa rest of Aurora, rest of Cagayan, Babuyan Islands, rest of Pangasinan, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern and central portions ng Zambales, dito sa Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern and eastern portion ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte at northeastern portion ng Camarines Sur, Jerry. Ayun, yun ang ano natin. So, signal number 1, Metro Manila, ibig sabihin ba may mga pag-ulan tayo the whole day? Yes po, Metro Manila at ilang areas pa na under wind signal number 1. Yung wind signal po kasi nangangahulugan, ito po yung posible tayong makaranas ng mga pagbukso ng hangin later in the day. Ayun, nalalabing bahagi po ng Luzon, itong southern Luzon, magpapatuloy itong makulimlim na panahon, dala yan nung trough or extension itong Bagyong Nika. So sasamahan yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat. Pero sa Visayas at Mindanao, magpapatuloy itong fair weather conditions. So may chance pa rin pero mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms pasapit ng hapon hanggang sa gabi. Pag landfall nito ngayong umaga, dahil mabilis siya, mabilis ding inaasahan natin mag-e-exit ito, Dan, ano? So landfall ngayong umaga, tapos
throughout the remainder of the day, tatawirin nito ang mainland Luzon. Yung exit nito, posible mamayang gabi. So lalabas na ito sa coastal waters ng Ilocos Sur. Diyan sa karagatan sa Ilocos Sur. Tapos, susunod na itong nakikita kong pula sa gawing kanan sa Pacific Ocean. Nasabi mo napaka-productive ngayon. Opo, yan naman po yung tropical depression na inaasahan natin tatawaging OFEL. Pagpasok ng ating PAR. Oo, kung ganun din sa nakikita nyo, ganun din ang magiging direksyon niya. Opo, so halos kaparehas ni Nika yung galaw nito. So possibly itong maapektuhan muli ang silangang bahagi ng Luzon at maglandfall dito sa area ng northern at central Luzon. So possible, kumbaga makaparehas po sila ng track ni Nika. Ayun nga po, yung mga lugar na makaranasan yung malalakas na hangin at ulan, posible rin in the coming days or over the weekend or early next week, mararanasan naman natin itong epekto ni Bagyong Ophel sa most of northern and central Luzon. So expected naman ay kailan ito papasok ng PAR? Inasa natin na posibleng pumasok itong bagyo sa labas ng ating PAR bukas po ng umaga. Bukas na kaagad? Bukas po ng umaga at bibigyan natin ng local name na Ophel. Nako. Sunod-sunod, walang pahinga ang mga kababayan natin sa Northern Luzon. Okay, thank you Kuya Dan. Mag-vitamins kayo dyan sa Pag-asa ha. Kailangan namin kayo. Thank you. Good morning po sa inyo. Good morning. Si Dan Villamil ng Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, kunyika, Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:15, alas 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na. RH! Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, November 11. Aba, 11-11 pala ngayon. 11-11, wala ba tayong sale dyan? Ha? Baka merong mother, meron ka bang sale dyan? Baka meron kang ibebenta dyan. Si Aling Tina. Si Aling Tina's kukutin. Meron ba tayong sale dyan? 11-11 sale. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga sundalo, uniform personnel tatanggap ng one-time rice assistance. Halos 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Naku po, nakaamba bukas. Biktima ng cybercrimes umabot na sa record high. House Quadcom handang sagutin ang gastos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para makadalo lang sa investigasyon. Inflation, issue ng kalusugan, pangunahing concern ng mga Pinoy ayon sa survey ng Octa Research Group. At Department of Agriculture nakatutok sa pagtaas ng presyo ng manok at itlog sa mga pamilihan sa Metro Manila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, alas 6:20 ang ating oras. Makakatanggap ng tigkalahating kaban o katumbas ng 25 kilo ng bigas ang lahat ng sundalo at iba pang military uniform personnel. Base ito sa inilabas na Administrative Order Number 26 ng Malacanang bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga ito sa bansa at para matulungan sa epekto ng pagbabago ng ekonomiya.
Magsisimula ang distribution ng one-time rice assistance sa Disyembre ngayong taon hanggang sa Marso. Kukunin ang ipamamahaging bigas sa mga magsasaka sa ilalim ng Kadiwa program ng Department of Agriculture. Kasama sa mga makatatanggap ng ang mga miyembro ng PNP, BFP, BJMP, Philippine Public Safety College, Bucor, Philippine Coast Guard, at ang National Mapping and Resource Information Authority. At sa atin namang bad news, kasado na ang panibagong big time oil price hike. Yan po'y bukas na. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, halos 2 piso. Halos 2 piso ang posibleng itaas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Isinisi ito. Ayan ang Department of Energy. Naninisi na. Isinisi ito ng Department of Energy sa mahinang piso at pagsisimula ng panahon ng bagyo sa Amerika. Hindi lang sa Amerika. Dito rin sa atin di ba? Sunod-sunod ang bagyo. Paghina daw ng piso, magkano ba ngayon? Alamin nga natin. Tama-tama, ando si Kumpachero Tingnan nga natin kung nagastos na niya yung pinabaon ko sa kanya. Ayan. Kumpachero, andyan ka pala. Wala kang kakibo-kibo. Ano na naman yan? Andyan ka pala. Wala kang kakibo-kibo. Asan ka ba ngayon? Andi na ako sa atin at dinalo ko yung pataniman natin ng ubas dito sa California. Yun, tingnan mo nga naman. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit ba sila nagtatanim ng mga ubas dyan? Bakit ba nakikialam ka sa siguro? Ano ba ginagawa nila sa ubas na yan? Bawal naman sa iyan. Napakataas na sugar niyan. Napakataas nga. Pero alam mo naman dito sa atin sa California, ang daming pagawaan ng alak dito. Oo. Yung mga red wine, ano? Mm-hmm. Oo, di ba? Pero dito sa Amerika, alam mo ba hanggang ngayon, Kumpachero, ay dinadamdam pa rin ng mga makaharis. Ang nangyari, 1 linggo na halos ang nakakalipas. Hindi sila makapaniwala, ano? Hindi makapaniwala. At meron tayong mga nakausap na ilang Filipino na nakabase na dito. Actually, mga citizens na ng Amerika na nakaboto. At yung isa doon ay nagtuturo sa public school dito sa Amerika. Ang mga district supervisor katumba sa atin sa DepEd naglabas ng memorandum sa mga teachers na kung gusto nilang to take some days off para lang magpagaling ng sama ng loob. Ganun? Pwede. Pwede. Tingnan mo naman yung mga kano na yan. Hindi lang mga kano, ha? Pati ang mga kana. Nung eleksyon, nung araw ng eleksyon, may pasok sila sa trabaho. Hindi ginawang holiday. Ngayon, sa sama ng loob, pwede silang sa sama ng loob ngayon, pwede silang mag-holiday? Yeah, that's right, brother. Ganun katindi at hindi lang pati teacher, pati estudyante. Ganun pa. Pati estudyante. Ilang araw daw? Ang tawag daw nila dyan ay mental health break. Wow! Mental health break. Mental health break. Ilang araw daw? Ilang araw? Hanggat hindi magaling yung sugat sa damdamin. Yan na sinasabi. Ganun pala dyan? Kaya nga, maniwala kayo, ultimo dun sa atin sa Harvard, kung saan ka nag-high school. Tama. Ganun din, pati mga profesor, pwedeng umabsent muna dahil nga sa nagpapagaling muna ng sama ng loob sa pagkatalo ni VP Kamala Harris. Ganon. Sa pagka-presidente ng Amerika. Ganun talaga yun namang mga maka-Trump, wala ba silang holiday naman? Para parehas, para patas. Wala. Gustong pumasok. Ganon. Ganadong pumasok. Unlike, babalikan ko lang ang Bachero yung mga makaharis. Dito sa Los Angeles, California, ilang mga makaharis
Ang akala ko nga baka mali lang ako ng hula na masama ang loob pati yung pag-iistima sa bisita. Meron akong restaurant na kinainan, yung pinaka receptionist, yung front desk, ang init ng ulo. Ganon. Talaga. Ang init ng ulo. Di nilapitan kami ng isang Filipino-American na taga-Bataan. Sabi niya, pasensya ka na kabayan at mainit ang ulo niya, natalo kasi si Harris. Antindi. Antindi, kumbachero. Akala ko kwentuhan lang yon. Totoo pala. Oo nga, totoo pala yan. Hindi ako makapaniwalang ganyan ang ugali ng mga yan. Nung iwanan naman natin yung mga yan, maayos yung mga yan maayos naman silang kausap. Pero ngayon, very hopeful sila pagdating sa ekonomiya na pag ang totoo nun ay gumanda agad ang stock market ng Amerika nang nanalo si Donald Trump. Sumipa ka agad. Sumipa nga agad. Pati nga Bitcoin pati dollar. Yun nga sinasabi ko sa iyo, kung meron ka daw blue chip na Bitcoin, just buy and hold. And by 2025 ay magkakaroon daw ng matinding, ano ba tawag doon, bull run? Hindi, nasa bull run na ngayon. Ngayon nasa bull run. Oo, mas matindi pa. Magta times 5 daw dahil nga itong si Donald Trump at saka si Elon Musk ay fan din ng crypto. Ito mo, all-time high na ulit ang Bitcoin ngayon, $81,500 per Bitcoin. Grabe pala, ano? Di ang laki-laki na lang kinikita mo dyan? Huwag kang maingay. Baka si JM dito abangan ako. Tsaka si Het baka bigla akong habangan sa gate dito. Ipinakita ko yan dito. Ipinakita ko yan kumbachero dito, yung mismong yung araw ng eleksyon, yung mga hours before the election, doon nagsimulang sumipa ang Bitcoin at ang pati stocks. Kaya ibang dating ni Trump sa kaya siguro yun din ang pinag-uusapan na yung ekonomiya, 'di ba? Bago mag-election ang taas pa rin ng unemployment rate ng Amerika, ang inflation mataas. Kaya doon sila nadali ni Trump. Doon talaga, dali. Di ba naalala mo naman si Bill Clinton nung nadali siya ni Monica Lewinsky? Hindi naman siya natanggal Hindi nga. Bakit? Dahil sabi niya, it's the economy. Stupid. Sabi pa niya ganun, di ba? Oo. Yun ang mas importante. Di ba't ilang buwan bago ang election, putok na putok yung mga riot, yung mga nanloloob, yung mga dyan sa Amerika, iba't ibang states dyan sa Amerika, pati yung mga nang hold up, nang i-snatch, na hindi naman ikinukulong dahil lalo na kung misdemeanor lang, kumbachero. Pagka less than $1,000 ang ninakaw ng isang magnanakaw. Hindi siya felony. Kaya maraming naengganyo dyan. Akala ko sa bandang San Francisco na nag-umpisa yan, sa California, lumaganap na pala sa iba't ibang panig ng Amerika. Na ngayon, mas maigi na raw na wag mo nang isara ang kotse mo. Dahil babasagin pa sa salamin kung may maiiwanan kang gamit, hayaan mo nang nakabukas para hindi ka na mabasagan ng salamin. Ganun katindi ang naging problema sa ekonomiya ng Amerika. Pero ngayon, medyo optimistic ang maraming mga kano, pati na rin yung mga kana. Lalo na ang mga kana. Lalo na ang mga kana na magiging maayos. Magkikita si Donald Trump saka si outgoing President Joe Biden this week sa White House at maghuhuntahan ng konti para dun sa turnover. Pero doon naman sa bantayan mo mabuti yan na kumbachero, baka magsitahan ulit yan dalawang yan na halimbawa sabihin ni Biden, ikaw nung ako nanalo nilusob-lusob nyo pa kami dito ako ngayon, ibibigay ko sa iyo. Mas magkakaroon tayo ng peaceful turnover, transition. Di ba? Totoo. Mukhang yun ang inaasahan natin, ang peaceful transition.
Pero alam mo, ang mga Filipino, especially ang mga Filipinos dito ay medyo kakaba-kaba dahil nanggaling mismo sa ating embahador, si Ambassador Babes Romualdez, na yun daw, nasa 250 to 300,000 pala ang mga TNT dito. Ano, dami Ang dami, kung na raw, yung iba de kusa nang umuwi. Pero may mga Pilipino tayo nakausap na hindi totoo yan. Sabi niya, speech lang ni Donald Trump yan, political lang yan. Kasi papayag ba ang Amerika, ang bawat isa pa lang deportee, kung sakali, kung batsero, isang illegal alien, gagastos ang Amerika hanggang sa demandahan, hanggang sa demandahan sa husgado, hanggang sa immigration procedures o proceedings, ng mga hindi daw bababa ng mga $20,000 to $30,000 per head. Per head. Kung ubod ng dami ang illegal alien dito, gagastos ba ang Amerika ng ganong karaming salapi? Kaya it's more of a political statement daw. Kaya ang mga Pilipino ngayon dito na TNT, halimbawa mga nagmamaneho dito ng Uber, ingat na ingat lang sila dahil kapag ka na flag down sila ng pulis, halimbawa may sirang taillight, may basag na taillight, nag-speeding, doon magkakaproblema sila, malalaman na sila illegal alien. Kaya ang babait daw ngayon dito ng mga TNT, ayaw nilang mapansin sila ng mga pulis para silang mga ex-convict na on probation. Kaya ayusin mo rin yung ayusin mo rin yung dokumento mo diyan, yung ipinabigay ko sa yung visa mo nung kausapin ko si Ambassador Richard si Ambassador Richard Done. ayon kay Done. Ayon kay Done. Rod. Dapat yan maayos pa. Baka mag-expire na, sabihan mo lang sa akin, ha? Baka mag-expire na yan. Iba ka talaga. Iba ka, your change. Iba ka, your change. Well, anyway, kung batsero, malamig na yun. Dito sa bandang California, ang lamig dito nasa 11 to 25. Malamig-lamig na nga pala. Sa Nevada naman, sa paborito mong puntahan, yung Sin City na Las Vegas, ang temperature niya nag-9 pa hanggang 22. Lumamig na rin pala talaga doon, dito naman, kumbatsero, kung tinatanong mo, kahapon napunta ako ng Talisay, Batangas, at nakita ko ron yung mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo. Namahagi doon si First Lady Lisa Araneta Marcos ng tulong doon sa mga namatayan, kasama si Bacolod Mayor Albi Benitez, 250,000 per head doon sa mga casualties ang ibinigay. Ganun? Malaking tulong yan, ha? Ano yan? Kay Kong Albi kay Mayor Albi ba galing yan? Kay doon sa DG Plus Foundation. Ni Mayor Albi tsaka ni Mr. Eusebio Tanco, yung DG Plus. Biruin mo, ngayon lang ako nakarinig ng ganito kalaking ibinigay na tulong at 250,000 pesos sa bawat isang namatay. So kung sa isang pamilya ay may dalawang namatay, ang matatanggap ng survivor 500,000. Kalahating milyon. Merong isang pamilya kumbatseron, pamilya ng 6, 5 ang namatay. Isa lang siyang natira. Mukhang ito 'yon. Mukhang ito yung kayakap ni First Lady Siya lang Lisa. nakasurvive. Siya lang ang nakasurvive. Kaya tindi ng iyak ni First Lady kahapon dun habang kausap ang mga survivors, ang mga naiwan, ang mga naulila. Ang grabe. Ang totoo nun malaki man yung halagang nakuha niya, 1.250 million. Wala pa ring halaga kung ikukumpara sa buhay ng kanyang 5 kapamilya, no? Totoo yun. Pero makakatulong na rin. Malaking bagay yan, kumbatsero, para makabangon ang kababayan natin na yan. No? Isipin mong lugmok ka na nga sa kalungkutan, mag-isa kang naiwan, kung wala ka pang makakain,
talagang napakahirap ito. Ang laking tulong na ito. So ulit papasalamat tayo kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kay Mayor Albi Benitez. First time ba kayo nagkita ni First Lady? Ay, ayan, first time kong makita in person si First Lady. At ang alam mo kung anong sinabi sa akin? Asan si Tunying? Hinanap ka kagad sa akin eh. Ikaw kagad ang hinanap sa akin eh. Sabi sa akin eh. Hindi, laging nanonood sa atin yan. Nung pang nasa kabilang istasyon tayo, talagang nakatutok sa atin dyan. Namumulot yata ng mga puntos sa atin pag mga abogado. Yun na nga. Kahit na pugtong-pugto ang mata, napangiti pa rin nung ipakilala ako doon ni Mayor Albi. At ang sabi, I know you! You're famous. Sabi sa akin eh. Tapos hinanap ka na nga. Hinanap ka na. Sabi ko namumugto nga yung mata, no? Namumugto nga yung mata dito sa mga pictures na pinapakita mo. Bugto ang mata dahil sa nung makaharap niya yung mga naiwan. Ng mga diyan sa Talisay, 20 ang namatay diyan dahil sa landslides. Sa buong Batangas yata ay nasa 61. So ang mukhang target nila Mayor Albi ng Bacolod at ng DG Plus Foundation puntahan din. Ewan ko lang pero ikukumit ko na si Mayor Albi. Mukhang plano nila bigyan din yung iba. Sa mga lugar na may namatayan, 250,000 per casualty. Malaking bagay, no? Sobrang malaking bagay. Salamat po, Mayor Albi, at samahan nyo na ng Bacolod Inasal. Ayan, naku, ang sarap nun, So yan ang pinagkakabalahan dito. At habang wala akong batsero, eto ulit, merong, ewan ko kung nag-landfall na habang tayo nag-uusap, itong si Marce, itong si Nika, tapos may susunod pang si Ophel. Sunod-sunod na itong barko. Puro Northern Luzon. Grabe pala yung mga bagyo-bagyo dyan. Pero dito sa atin sa Amerika, kumbatsero, dahil matagal ka na rin naman hindi nakakauwi. Medyo. Ang laki ng problema dito. Yung magkabilang dulo, yung western part, tapos yung northeast part ng Amerika, maraming mga lugar na tagtuyot. Kaya nagkakasunog ang mga gubat. Nako. Pero doon sa gitna may snowstorm tapos may mga pagbaha. Mario Joseph, extreme. Iisang bansa ito Iisang bansa itong pinag-uusapan natin. Grabe. Talaga. Ibang-iba na ba talaga? Yan ang epekto ng climate change. Climate change. Ayan, grabe. Sa Middle East, ito, tinatype ni Ivan, sa Middle East daw, nagka-snowfall. What? Yeah! Really? Yes! But why? I don't know. Nag-snowfall daw dyan sa Middle East. Dubai? Sa Dubai? Mario Joseph. Sa Dubai ba mismo ito? Saan sa Middle East? Ipaki-check mo nga. Ibang klase. Iba na talagang grabe talaga. Talagang nakapanghihilabot. Kung batsero, may mga nagte-text dito. Kailan ba uuwi yan? Yung kausap mo na yan. Sabi ni Mr. Jerome Tang tsaka ni Jerry Labasan. Ayan. Nag-iipon lang ang pamasahe. Gusto niyo magpadala. Eto, Saudi Arabia. Sa disyerto mismo. No? Mario Joseph. Sa disyerto may snowstorm. Grabe. Kaya ibang-iba, Pambira talaga, Kaya magpapakabait na talaga ako, kumbatsero. Nakikita ko na ang katapusan. Tama yan. Tama yan gagawin mo na yan. Sama ka na. Oo nga. Nako po. Anyway, kumbatsero, ako nami-miss lang kita at ang ating mga taga-subaybay sa 2x2. Ingat kayo dyan. At alam mo naman, alam mo naman at medyo marami pa rin mga kano na gipit dyan. Naku, dami. Medyo hindi pa rin ganun kagandang sitwasyon dyan sa atin.
Okay, kumpatsero, mula dito sa Estados Unidos ng Amerika, na ang magiging presidente ay magulo ang buhok. Ito si RH, ano ba ako? 69 daw, sabi ni Mother. RH 2 por 2. 69? Bira, Mother. Ang dami-dami na gumamit. Ito si RH 2 por 2. Anthony Taberna, back to you. Studio. Yun. Thank you, kumpatsero. Live and direct from California, USA. 6:41 ng ating oras. Sandali po lamang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. An ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo, ha? Today is Laundry Day, Pride Day! Yoo-hoo! May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 7:45 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, umabot sa record high ang bilang ng mga pamilyang nagsabing nabiktima sila ng cybercrime tulad ng mga online scam, hacking at cyberbullying. Batay sa survey ng SWS, ang mga pamilyang nabiktima ng cybercrime sa buong bansa ay tumaas ng 7.2% noong September 2024 mula sa 3.7% noong June. Sa nasabing survey, ang quarterly victimization ng cybercrime ay tumaas ng 3% sa Metro Manila noong June at mas mataas noong September na umabot sa 12.3%. Ang taas nga, no? Engineer Tony Nanggel, 12.3%. Tumaas din ang mga insidente ng cybercrime mula 5.2% hanggang 6.3% sa Balan, Luzon, 1.7 to 7% sa Visayas, habang 3 to 5.7% sa Mindanao. Talaga active sa panloloko ang mga loko-loko sa online, ha? Kaya mag-iingat-ingat kayo. Sa ibang balita, hinamon ng mga mababata si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa investigasyon ng Quad Committee kaugnay ng War on Drugs. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, dapat ay tigilan na ang pagbabanta at pagbibigay ng kung anong excuse sa hindi pagdalo sa hearing. Patunayan niya, dapat ni dating Pangulong Duterte ang pagiging tunay at respetadong statesman at dinawin ang mga issue na ibinabato laban sa kanya. Alas 6:47 ang ating oras. Ay, sa mga gustong swertehin sa araw na ito, ha, lakasan lang ninyo ang inyong mga radyo at ang inyong mga telebisyon, lalo na dyan sa mga taga Barangay Santo Domingo, dyan sa Cainta, Rizal, doon sa malapit sa Tahanang Walang Hagdan. Ayan, ha. Tahanang Walang Hagdan dyan sa Barangay Santo Domingo. Andyan at iikot-ikot ang ating Pasko Panalo agent na si Sherwin Alfaro. ACS Balita. Pangunahin pa rin concern o alalahanin ng mayorya ng mga Pilipino ang inflation at kalusugan. Batay ito sa tugon ng masa survey ng Octa Research na isinagawa noong Agosto 28 hanggang September 2, 2024. Sa nasabing survey, 66% ang naniniwalang urgent concern ang pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin at mapanatili ang malusog at pag-iwas sa sakit. Nasa 39% ang alalahanin sa pagtaas ng sahod at pagkakaroon ng abot-kayang pagkain, 33% ang paglikha ng mas maraming trabaho at 25% ang mabawasan ang kahirapan.
Tiniyak ng Department of Agriculture na tinutugunan na nila ang mataas na presyo ng manok at itlog. Ito ay sa gitna ng reklamo ng mga poultry raisers sa malaking pagkakaiba ng presyo ng farm gate at pamilihan ng manok at itlog. Ayun, oo nga, no. Ayon kay United Broilers Association Chairman Gregorio Santiago, 80 pesos lang kada kilo ang bentahan ng manok sa farm gate pero ibinebenta ng 220. Ay sus Mario Josep, napakalayo 80 lang sa farm, tapos 220 na sa pamilihan. Aba, may problema nga. Ayon kay San Diego, Tina. Naging Santiago na eh. Sabagay, kasi mula sa farm gate, 80. San Diego pa siya noon. Nung mapunta na ng palengke, 220 na. Naging Santiago na siya. Nalulugi ang mga broilers ng hanggang 50 per kilo dahil 80 pa rin ang kanilang bentahan kahit na umaabot sa 105 hanggang 110 kada kilo ang kanilang production cost. Nananatili namang mataas ang presyo ng itlog sa pamilihan sa kabila ng nabawasan ng 50 centimos ang kada piraso nito sa farm gate. Ayun, yun nga, may problema talaga. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Ba. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Naku po, antabayanan niyo po ang report ng ating mga RH reporters dahil ho sa bagyo. Naku, ang dami ring mga stranded. Kapag may storm signal, suspendido ang biyahe lalo na sa mga sasakyang pandagat. Antabayanan niyo po ang report ng ating mga RH reporters. 6:50, 10 minuto na lang, alas 7 na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH Number 1. Isang minuto na lang, alas 7 na. Mamaya ikuha tayo ng update sa bagyong Sinika kung ito ba'y nakapag-landfall na. Mga kababayan natin dyan sa Northern Luzon, dito po sa Metro Manila ay signal number 1. At alam nyo naman, kapag may storm signal, hindi lang ang pasok ang tinitingnan natin dyan, lalo na ang pasok sa eskwela, kundi pati ang biyahe. Lalo na ho ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Kaya mamaya may mga report ho tayo. Pero isang sinusubaybayan din ho natin, habang tayo ay nakatutok na lahat sa sunod-sunod na bagyo. Christine, Leon, Marce, Nika, at ngayon may susunod pang si Opel. Ito raw ho palang ICC o itong International Criminal Court, ang kanilang mga investigador. Andito na sa Pilipinas. Aba, mukhang nasalisihan tayo Ito raw pong mga investigators ng International Criminal Court ay nandito na sa Pilipinas at may pangalan pa. May pangalan pa. Ang mga dumating daw po ay si ICC Senior Investigator William Rosato at itong si isang tumutugon sa pangalang Glenn Cala. Ayan. Sa report po ng The Manila Times, ito raw pong si Rosato, si William Rosato ay dumating sa NAIA noong October 19 pa at sakay ng Malaysian Airlines MH804 at may kasamang isa pa, isang American interpreter. Ito naman hong si Rosato ay lead investigator ng ICC Office of the Prosecutor at ito'y 15 years na raw na nag-iimbestiga. Samantalang itong isa pang dumating, si Glenn Cala ay dumating din noon din pala, October 19 pa. So ang tagal na pala nila rito. Mag-iisang buwan na pala. Sakay naman ng Philippine Airlines. Nako,
Mukhang nananakot ha. May tinatakot ha. Samantalang ang House Blue Ribbon Committee o itong Committee on Good Government ay mukhang pikang-pika na at mukhang nagpalabas na ho ng warning sa mga opisyal ng Office of the Vice President na sila ay ipaa-aresto sakaling hindi pa rin sumipot sa hearing. Ayan, mukhang pikon na itong si Congressman Joel Chua dahil sa tuloy-tuloy daw pong pang-iisnab sa kanila nitong mga opisyales ng Office of the Vice President. Kailan ba, Kong Joel, kailan ba ang susunod na hearing? Pinadalhan na ho ng summon, subpoena at pag hindi pa raw umattend, kulong ang mga ito. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sandali po lamang, ito na sila! Metro Manila ngayon. Naku po, nasa 600 pasahero daw po ang stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Sinika. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, umabot na sa 655 na pasahero kabilang mga truck drivers at cargo helper ang naitalang ng Philippine Coast Guard. Bukod sa mga pasahero, nasa 84 na rolling cargos, 6 na vessels at 10 motorbangka ang na-stranded na usod ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Nika. 6 na vessels at 24 na motorbangka rin ang pasamantalang nakidaong upang maging ligtas sa epekto ng bagyo. Sa datos ng Philippine Coast Guard, nasa 15 pantalan ang apektado ng bagyo, particular sa Southern Tagalog at Bicol Region. Kabilang sa mga ito, kasama pala yon. Oo. At Porta San Andres, Porta Lucena, Porta Patimonan, Romblon, Porta Calapan Port, Porta Baranacan Port. Kaya pala kahit malayo tayo sa sentro ng bagyo, apektado, ano? Dahil may signal number 1. Oo, at pinapayuhan na Jerry ang mga pasero ng barko na makipag-ugnayan sa mga shipping company para sa mga updated na schedule ng biyahe o kung may inansong kanselasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Metro Manila ngayon. Nasa Mandaluyong naman si RH52 Enyel Parosa. Ang Mandaluyong, may mga lugar ding bahain dyan, ano? Lalo na mismo yung tapat na City Hall. Yung sa may, anong tawag doon sa circle nyo dyan? Sa circle sa Mandaluyong. May silo ba yun? Yung tapat sa may City Hall mismo, lubugin yan lugar na yan. Andon si RH52 Enyel Parosa. Kami na Enyel! Jerry, awa ng Diyos, di lumubog ngayon ang Maysilo Circle. At ilang mga kalye sa Eastern Metro Manila sa ating maagang pag-ikot ngayong Lunes. Walang baha at wala ring malakas na pag-ulan. Wala pa namang ulan eh. Kahit na tayo signal number 1. Correct. Kaiba kagabi, napakalakas ng buhos ng ulan dito sa area na to. Pero naka-full alert pa rin ito pamalang lungsod ng Mandaluyong para sa posibleng pagresponde. Baka nagugulat, Jerry, yung ating mga kababayang motorista kapag nadaan dito sa Shaw Boulevard. May mga naglalaki ang mga bangka rito na kainera. Itong assets ito ng City Disaster Department ng Mandaluyong. Sakaling kailanganin, kasama dito, handa rin daw yung kanilang rescue emergency team para sa strategic deployment. Malakas nga ang pag-ulan na naranasan kagabi. Ipinasilip sa atin itong CDRMO, kanilang mobile command. Mayroon itong CCTV at radio communication na konektado sa City Hall at iba pang flood-prone area sa lungsod. Maliban sa command vehicle, mayroon 2 ambulansya, 1 bumbero, 1 search and rescue truck at patong-patong na rescue boat sakaling kailanganin. Kausap natin si Ma'am Agnes Avila, ang operations ng Mandaluyong CDRMO.
Sinabi niya naka-full alert sila dahil ilan nga sa kanilang mga lugar ay bahain. Kasama na dyan yung binabanggit mo, Jerry, ang may Silo Circle, tapat mismo ng City Hall. Pakinggan natin si Ma'am Agnes. Usually po kasi ganito po talaga yung sa amin sa opisina na once po na may papasok na bagyo and sa prone flood-headed area po kaya dito po kami naka-standby lagi. Then para po kumbaga po sa nakahanda na po dumating man yung malakas na ulan para po at nandito na po kami sa area. Sa ngayon, Jerry, makulimlim ang panahon. Kanina dumaan din tayo sa EDSA southbound. Marami pa rin mga sakyan, mga pribado, dahil kahit marami sa mga LGU at nagdeklara na walang pasok sa eskwela, tuloy ang pasok sa trabaho at wala ring number coding scheme sa araw na ito. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Edniel. Uy, happy birthday daw kay sino ba rin nagbe-birthday na sa immigration? Mga taga-immigration, wag na kayong bumili raw ng inyong almusal at tanghalian dahil birthday ni Alvin. Si Alvin Lim ng Intel Division. Happy birthday. Siya raw ang bahala sa inyong almusal. Ayan, Bok Pengalinyo, magandang morning. Kumusta ba dyan sa Davao? Maganda raw ang panahon ng Visayas at Mindanao. Pero dito sa lalo na sa Northern Luzon, talaga namang sunod-sunod itong mga bagyo. Ayun, tama nga. The weather here is so fine, sabi ni Peng Alinyo. Inulan kami sa gabi lang, tapos may deepest sympathy to victims of calamity. Oo, yun na nga. Mabutit dyan naman sa inyo ngayon ay magandang panahon. Kumusta bang eleksyon? Kumusta bang preparasyon? Si Mayor Digong daw magre-retiro na. Ano ba yung sinasabing siya pa rin yung di ba tatakbong mayor? Kalaban ni Nograles. Yan. Samantala, eto yung sa busway. Ano ba talaga? Kunin nga natin ang update dyan kung babalik na rin ba ang biyahe sa busway. Okay ba sa inyo yon? RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, malamig ang ilang pasahero sa panukala na baliktarin ang daloy ng trapiko sa EDSA busway upang hindi Bakit naman? Hindi otorisadong sasakyan. Sa halip na reverse traffic, ang sabi nila sa atin, Jerry, sabi ng mga mananakay, itaas na lamang daw dapat ng gobyerno yung ipinapataw na multa sa mga pasaway. Madadala raw kasi yung mga itong dumaan sa EDSA busway kung hindi nila kakayanin ng parusa kaya mababawasan din yung mga violators. Naglalaro ngayon sa 5,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa iligal na dadaan sa busway. Depende yan sa dami ng paglabag. Bukod dito, nangangamba rin kasi yung mga pasahero na mauwi lamang sa katakot-takot ang mga aksidente ang reverse traffic sa EDSA Carousel. Una nang sinabi ng Department of Transportation na tinatalakay na nila ang planong baliktarin ang direksyon ng carousel at maisa sa pinal daw ito sa yung desisyon sa dulo ng taon. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Yan ang sabing mga aksidente po kasi bawal po kami. Tulad nito po, 1 week naman po yung week. Pag sinalubong po yan dito, mas mahirap po yung week yun. Kung kayo naman, din sa kakabila talaga yung week na. Kasi pag ilagay pa dito sa kabila, mas mahirap pa po ibiyahe yung mga pagkagalan siguro kailangan paasa na lang yung penalty para kapag nagawa nila yun, madala na lang din. Para hindi na ulitin. Mula dito sa lungsod ng Parañaque na nagbabadyang bumuhos ang may ulan ito. Yung ibang mga nakausap mo ay alanganin, ano? Sabagay kasi hindi tayo sanay pa sa ganyan. Lalo na doon sa mga lugar siguro ng busway na walang harang. Oo, tama kasi. May mga part ng busway walang harang Ang nakausap ko, ayaw nila dahil daw magiging prone yung mga accident, Jerry. At gusto nila, yung tugunan ba ng gobyerno, yung mismong root cause, yung mga pasaway mismo, taasan na lang yung mga ipinapataw daw na multa. Baka kung hindi daw kayanin at mabutas yung bulsa nila, magdalawang isip na dumaan at pumasok doon sa busway. Yun lang bang ang ano doon, ang naiisip nila? Yun lang ang dahilan?
Yung para lang maiwasan ng mga pumapasok? O may iba ring dahilan silang nakikita na mas makabubuti o mas makapagpapabilis sa daloy ng transportasyon ng mga bus diyan sa busway? Yung dalawa na yan, Jerry, yung sinasabi ni Secretary Jaime Bautista, yung mabawasan yung mga dumadaan na illegal na motorista doon sa busway at syempre mapabilis din yung daloy ng trapiko ng mga bus doon sa EDSA Carousel. Iyan yung dalawang pangunahing dahilan kung bakit kinukonsider nila itong plano na dedesisyonan bago matapos yung kasalukuyang taon. Kahapon, nadaan ako dyan sa EDSA, hindi doon sa EDSA busway, doon sa labas. Umaga. So inaakala ko maluwag. Kahapon ng umaga, linggo, umaga. Southbound papuntang Makati. Yun pala may sumalpok na isang diyan sa barrier. Yung harang ng busway tsaka ng EDSA, doon sumalpok yung isang delivery van. Traffic tuloy kahapon umaga. Pati yung busway affected. Oo, nadaan din ako dito sa may labas naman ng busway. Katakot-takot yung traffic. Lagi nga ako napapatanong kung meron bang aksidente. Madalas wala, pero ganun pa rin. Ganun pa rin, tukod pa rin yung daloy ng trapiko. Okay. Ito ang si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Uy, may panalo na tayo, paring Het. Meron ng pamimigay na may mga bibigyan na ng Pasko Panalo ang ating RH6 Sherwin Alfaro dyan sa Cainta, Rizal. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakalimutan ko si Sherwin nga pala andun. RH6 Sherwin Alfaro, go go go! Yes, magandang umaga ka Jerry dito nga sa tahanang walang hagdanan. Ba't ba tinawag na tahanang walang hagdanan yan? Alam mo na kung saan to. Yan, tignan mo dito dahil nagulat tayo. Dito sila sa loob. Nakikinig sa DZRH at parang DZRH. Ito nga kailangan masok ba kayo dito sa queue? Security guard po. Alam ko masok. Ang kit-kit na mukha eh. Tatay pangalan nyo? Arman Lopez po. Kuya Arman. Yung mga pang daytime duty na 26 po ng gabi. 26 ng gabi? Alas 10 ng gabi hanggang alas 7 po ng umaga. Alas 7 na, dito pa kayo. Ano ginagawa nyo? Nakikinig ko talaga. Kala ko papuhin na kayo. Hindi pa pala uwi. Nakatuning sa DZRH. Palagi nga nakatuning sa DZRH. Pakita mo cellphone mo. Nung nakita natin isang oras lang nakatuning sa DZRH. Wala naman. Tumakita natin ito nakatuning sa DZRH. Hanggang ngayon nakatuning pa rin. Sinong paborito mo na sa tuwing umaga? Si Anthony Taberna po at si Jerry Baha po ng 2x2. Anthony Taberna at Jerry Baha ng 2x2. Meron ang 1,000 pesos. Maraming salamat po. Ng 2x2. At syempre meron ka ring regalo. Ito meron kang grocery bag. Grocery bag. Yan ang matindi. At syempre dahil may bagyo ngayon, dapat mag-iingat tayo sa banta ng panahon. Gamit ang DZRH umbrella. Salamat po. Maraming salamat po rin kahit ng 2x2. Hindi ka na makakabugan. Opo, thank you po, sir. Salbukan ko, makakabugan. Dapat thank you. Sherwin, ano yan? Ano yung lugar na yan? Ano yung lugar na yan? Tahanang walang hagdanan. Ba't ba tinawag na tahanang walang hagdan yan? Pababayin natin ang mga naka-wheelchair. Ayun! At yung foundation na gumagawa din po kayo ng mga wheelchair din po, no? Mga wheelchair din yung mga
Woodcraft po. Mga woodcraft. Yan, mga ano to, parang yun yung livelihood opportunity para sa mga kababayan natin na naka-wheelchair bound. Lahat sila. Kaya Diyan sila nakatira, Sherwin, diyan sila nakatira o nagpupunta lang sila diyan? Hindi po, nagtatrabaho lang po. Trabaho. Parang workplace. Pero yung kanilang tahanan, dito sa may labas, yung tahanan lang may hagdanan sa labas. Pero hindi po sa loob, tahanan walang hagdanan to. Pero Gano'ng karami silang nagtatrabaho diyan? Ilan kayo rito? Bali, nasa ano po kami, 250. Uy, dami rin. 200. At alam mo pa na may mga section dito nakikinig sa D-Series drama. Talaga. Sila sa drama, oo. Dapat pinakikinggan yung mga drama. Dapat talaga pala tutukan mo yan. Storyo sa D-Series yan tuwing alas 11 ng umaga pagkatapos ng Operation Tulong. Tapos meron pa yung mga may pangako ang bukas. Yun ang mga paborito nila na drama dito. Pangako ang bukas. Yan ang mga paborito nila dito. Pero yung mga gumagawa sila, nalilibang sila dito. Yan. Mga listeners pala talaga ng DZRH yan. May dumating po, may humabol pa na nakabisikleta ha, sandali ha. Ito, mula pangalan mo, nakatune in ka rin. Eduardo Dulsaga po. Eduardo, kung nag-bike pa siya, tignan mo yung bike niya, para makahabol. Dahil nakikinig ka, sino pinakikinggan mo? Si Jerry Baha kanila. Kausap niya si Anthony, nasa ibang bansa. alam na. Dahil talaga nakatunin. Dahil nakatunin ka sa DCRH, meron ka rin 1,000 pesos. Salamat po sa mga buo ng DCRH. Fan po ako ng DCRH. Simula nung magkaisip ako. Diba? Alam na dati anong trabaho ko? PA ka pa lang ni Kadeli. Tignan mo, PA pa lang ako. Alam na. Mga 20 years ago yun. So, nakikinig. Nakikinig ako ni Kadeli nung araw. Kaya lang, nung nasunog yung bayan ng Miss Langbuena, nadamay. Ay, nako. Kaya naman, laging tumutok sa DZRH para sa mga nais manalo 1,000 pesos. Tumutok lang sa DZRH Pasko Panalo Promo Hours number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas. Mayor! Regards! Yun. Thank you! Sucking on chili dog, outside taste freeze. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes, November 11, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Nika lumakas pa at nasa typhoon category na. Signal number 4 nakataas sa 6 na lugar. Tulong sa mga biktima ng kalamidad tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi na raw tatakbong mayor sa Davao sa nalalapit na eleksyon. Oil tanker nawalan ng preno. Bumangga, sumabog, isang patay, isang sugatan dyan sa Benguet. Mag-live-in partner minartilyo, tinadtad ng saksak. Nako, misis itinumba naman sa harap ng kanyang bahay sa Malate, Maynila. At riding in tandem, arestado sa pagnanakaw ng pagnanakaw sa dalawang Japanese sa Makati. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha at ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:21 ang ating oras. This time check is brought to you by
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:26. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, lumakas pa bilang typhoon ang bagyong Nika habang nasa karagatan sa silangan ng Aurora. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 100 kilometro sa silangan timog silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 120 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso na 150 kilometro bawat oras. Bahagyang bumagal sa 20 kilometers per hour ang bagyo habang patungo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Nakataas ang signal number 4 sa 6 na lugar kabilang ang northernmost part ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central and eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at western and southern portions ng Kalinga. 13 lugar naman ang nasa ilalim ng signal number 3. 10 lugar ang nasa signal number 2 at 14 na lugar ang nasa ilalim ng signal number 1. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Nika sa Isabela o sa Northern Aurora anytime ngayong umaga, tsaka lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang pamahalaan na maghatid ng tulong para sa lahat ng naapektuhan ng bagyong Marce. Ito ang isiniguro ng Pangulo sa kanyang pagbisita at pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta sa Cagayan at Ilocos Norte, katuwang ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kasabay din ang pagkilala ng Pangulo sa tulong ng iba't ibang sektor at individual para tugunan ang kalamidad. Ayon sa Pangulo, basta't nagtutulungan at nagsasama-sama ay mabibigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan. Lagi kong pinag-uusapan, kung maalala ninyo, during the election, we always talked about unity. We always said, sama-sama tayo. At yan ang nakita natin. Basta't sama-sama tayo, nakikita natin, magtulungan tayong lahat. Kahit papaano, magagawa natin ang paraan, mabibigyan natin ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na tinamaan nitong Marce at hindi namin titigilan hanggat masabi ninyo, kaya nyo na at hindi nyo na kailangan ng tulong ng pamahalaan. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinangunahan naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang namatayan sa pananalasa ng bagyong Christine sa Talisay, Batangas. So nasa norte si BBM kahapon, si First Lady naman ay nandyan sa Batangas. Nasa 61 pamilya nang nasawi sa landslides ang malawakang pagbaha dulot ng bagyong Christine ang nakatanggap ng ayuda mula sa Unang Ginang at sa DSWD. Sa pamamagitan ng DG Plus Foundation o itong Bingo Plus Foundation ay nabigay ang Unang Ginang ng 250,000 pesos per casualty. Diyan po sa Talisay, Batangas. Per casualty. Sa bawat isang namatay ay 250,000 pesos ang matatanggap ng isang survivor na miyembro ng pamilya. So meron hong isang pamilya doon na anim ang pamilya, anim na miyembro ang pamilya, isa lang ang natira. Ayun. Tatanggapin niya yung magkano yun? 1.5. 1.5. Tama ba? 1,250. 5. 250 bawat isa. Bawat isa. Hindi per family ho. 250,000 pesos per casualty ang matatanggap. Tumanggap din ang mga bawat pamilya ng tig 25 kilos ng bigas, malinis na inuming tubig, medical kit at nanay's kit, grocery boxes at family food packs. Bukod dito, kabilang sa inihatid na tulong ng Unang Ginang ay ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o itong Lab for All program.
Samantala, nasa linya natin ang DPWH Regional Director sa Region 1, si RD Ronel Tan. RD, makikibalita kami dyan sa Region 1. RD Ronel Tan, magandang morning. Kumusta po kayo dyan? Opo. Kumusta po kayo dyan? Good morning po. Oo. Okay naman po. Okay pa naman po dito sa Region 1. Okay pa naman po dito. Maganda po ang panahon sa kabuuan. Ang binabantayan po namin dito, yung bahagi ng Ilocos Norte. Kasi ito yung malapit sa Isabela. Na medyo malakas ang signal. Pero sa kasalukuyan po, maganda pa naman po ang panahon dito. Katunayan, kahapon, nandito ang presidente. Ay maganda pa ang panahon at mainit. Mainit pa. Opo. Oo nga, swerte kahit na tayo kahapon may mga lugar na nasa storm signal na tayo. Andyan kayo ngayon sa Ilocos, RD? Bumiyahe po ako ng Manila at mula kagabi pagkatapos si Presidente, bumiyahe ako ng Manila at at may meeting kami dito sa Manila sa Central Office. Pero so far, maganda man po ang panahon sa kasalukuyan. At nakamonitor po kami doon dahil pagkatapos ng meeting mamaya, babalik ako. Pero so far, ay sa report lahat po, simula kaninang alas 5 ng umaga, maganda pa ang panahon. Maganda pa ho. Yung inyong region ang talagang pinupunterya ng bagyo, sinimulan ni Christine, sumunod si Leon, si Marce, ngayon si Nika, tatawirin dyan at lalabas dyan sa pagpasok, pag landfall, ang exit mamaya dyan sa Ilocos. So far walang mga infrastructure na napinsala, RD. Ito pong nakaraang EGAY pa, yung kahapon na binisita ni Presidente, yung sa bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte, yung na-damage pa ng Typhoon EGAY hanggang nadaanan na muli ng Julian, yung seawall dito sa lugar ng Pagudpud. Pero dahil yung po yung Typhoon EGAY, yung nasira doon ng mga seawall na binisita mismo ng Presidente, meron na naman ho kaming pondong doon na nakalaan. Actually, nakaschedule na yung bidding at gagawin na. At ang tagubilin nga ng ating Pangulo ay unahin yung sa bahagi ng Pagudpud National High School dahil medyo malaki yung nakuhang lupa ng dagat at kailangan magawa agad yung yung seawall doon para hindi naman madama yung school. Pero anytime ng first week ng December, umpisa namin yung project at yung mga additional na pondo ay may pangako ang Pangulo na yung kakulangan ay ibibigay pa rin naman. So epekto pa yung pinsala pa ni EGAY yan. Itong mga sunod-sunod na apat na ito, walang ganung ang nangyayari po kasi diyan, yung na-damage ng EGAY at yung sunod-sunod na bagyo, yung na-damage tapos hindi agad nagawa ay nadadagdagan yung sira kapag may additional na bagyong dumaan, dagdag na dagdag. Kaya combined effect na halos nung bagyo, kaya patuloy naman po yung ginagawa natin paraan ng DPWH para matulungan agad po yung ating mga kababayan. Ito, pinapanood namin yung video, no? Tinuturo nyo sa Pangulo. Itong, ito nga pala, no? Eskwelahan ba itong muntik ng aabutin na ito, RD? Opo, yun po kasing, katabi po kasi ng dagat yung yung Pagudpud National High School na yan. Oo, kasi yung lakas ng alon, kasi yung lakas nung na-damage kasi yung seawall nito after na nung bagyo na kinabukasan. Na lumakas ang alon, pumasok ang tubig sa school, bumalik, yun. Kaya yung dati pa na luma na seawall, na lumang design ay nasira. Pero ngayon kasi binago na namin sa kautusan din ng tagubilin din ng Pangulo at ng ating Secretary Bunuan na i-consider na yung pagbabago ng design para maka-adapt sa nangyayari na malalakas na bagyo, malalakas na alon sa kasalukuyan. Kaya may bago na kaming design dito at although na ini-implement namin ng 2022 pa, so far, yun namang bagong design namin, hindi naman nasira yung seawall, kundi ang nasira talaga yung luma. Opo.
Binisita rin ni Presidente yung school na nabaha. At nandyan din naman Secretary Angara at Secretary Bunuan at pinag-usapan nila yung mabuting gawin para dyan sa mga schools, lalo na nasa tabi ng dagat. Ayun, nakakatuwa at napuntahan kayo ng Pangulo, na inspection pa yung mga lugar na yan at yung mga pangangailangan ninyo ay na-address, na-iparating kaagad sa Malacanang. Opo. Ardi, salamat sa update. Magandang umaga. Maraming salamat po, Ka Jerry. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay niyo tagapakinig. Si RD Ronel Tan ng DPWH Region 1. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Ano ba talaga? Tatakbo ba o hindi? Si dating Pangulong Duterte, nakapag-file siya, mother di ba? Nag-file siya ng Certificate of Candidacy. At ano bang showbiz natin? Nahanap ko Abangan nyo na lang ang showbiz natin. Lahat ng yan sa pagpatuloy ng Pangunahing balita 7:37 DZRH. Pangunahing balita. Ay, mga kumbatsero, alam nyo ba na itong BDO Pay App ay sobrang flexible? Oo, kahit ano pong walang halong biro ho ito. Kahit anong BDO account or credit card mo, pwede mong gamitin. Maniwala kayo mga kumbatsero. Ito pwede i-link ang BDO account o credit pwedeng i-link ang BDO bank account o credit account. Pwedeng sobrang hassle-free magbabayad ng pwede kang magbayad ng walang kahirap-hirap. Baka maaring itanong ninyo, paano yung mga walang BDO account? Pwede rin ba silang gumamit nitong BDO app? Ayan, eto. Pwede silang mag-open ng BDO basic account mismo sa app na walang initial deposit or sa branch. Kaya kahit hindi ka BDO client, enjoy ka pa rin sa features tulad ng scan to pay, send money at pay bills. Ang saya talaga nitong BDO Pay app, flexible na, convenient pa. Kaya kung gusto mong hassle-free transactions, i-download nyo na ang BDO Pay app. Sobrang flexible at swak na swak sa mga pangangailangan ninyo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magandang dilag. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Ligaya kang labis. Uy, Kuyang Idol Bong Belmes, magandang morning. Kumusta ba mga taga-Arms Corps dyan sa Marikina? Si Bong Belmes po ang may-ari ng Arms Corps. Ayan At birthday pala ng kanyang misis, 62nd birthday. Si Mrs. Catherine Belmes, happy birthday. Binabati po kayo ni Bong at ng inyong mga anak sa inyong kaarawan sa araw na ito. Si Raymond Enriquez Maximo, kumusta ba? Eto na. Sino ba itong magaling na actress sa actress comedian na 2 beses na daw pinakasalan ng kanyang mister? Tingnan mo nga naman, Meron ng wedding at meron pang, anong tawag doon? Renewal of vows. Ganon, mother? Meron na silang ganon. Pero ang balita ngayon, hiwalay na! Nag-renewal pa, hiwalay din? Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Mukhang hindi maganda ang morning ngayon ni Ai de las Alas. Si Ai pala yan? Yes. Dahil after 10 years,
ay kumpirmadong hiwalay na sila ni Gerald Sibayan. Ang nakakalungkot birthday pa naman ng naturang actress, apakapangit ng kanyang birthday gift. Pero sa totoo lang, marami ang naloka, sinabaliw dahil alam naman natin kung gaano kamahal ni Ay de las Alas si Gerard. Pinag-aral niya ito ng piloto. Dinala niya ito sa Amerika at naging green card holder na ito. Ginastusan pala talaga niya ng todo. Bonggang-bongga yan. Minahal niya at higit sa lahat ni respeto binigyan ng magandang buhay. Actually, isakripisyo na nga ni Ay de las Alas ang kanyang showbiz career. Para lamang kay Gerald Sibayan. Kaya marami ang nalungkot sa mga kaibigan nitong si Gerald Sibayan, nitong si Ay de las Alas nang malaman nila na si Ay pala ay matagal na palang nabubuli ng sariling asawa. Nananakit pala itong si Gerald Sibayan. Siya pang nananakit. Pero dahil sa laki ng pagmamahal nitong si Ay de las Alas, tiniis niya ang lahat ng mga iyon. Physically, mentally, tortured pala itong si Ay de las Alas, kung kaya't masakit man sa kanyang kalooban. Iniiyakan niya man ngayon ang nangyari sa kanila ni Gerard, ay bumabangon ito. Sabi nitong si Ay de las Alas, ito ay hindi pagbagsak, kung hindi pagbangon. Mahal daw niya si Gerald Sibayan, alam naman ng lahat yan. Pero hindi naman daw siya mabubuhay nang lagi na lang siyang nasasaktan. Kaya marami sa mga kaibigan nitong si Ay de las Alas ang sobrang nalulungkot sa nasabing aktres. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Morley! Puso ko yung nabihan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:49. Samantala, alamin din natin ang paghanda sa Northern Luzon. Parang hindi na sila tumigil sa paghahanda dyan, dahil sunod-sunod yung bagyo na yan. RH25, Grace Ansano. Come in, Grace! Hindi pa man nakakabangon ito nga mga kababayan natin na tinamaan ng nakalipas na bagyong Marcy. At ito rin yung tatlong sunod-sunod na mga bagyo tulad ng Christine, Leon at ito nga Marcy. Ngayon, heto na naman si Nika. Kaya naman kanya ngayon na pagkukumpuni at pagtatapal ulit ng mga bubong na mga nabakbak. Bagamat alam nila na hindi talaga tatagal yung mga pansamantalang mga itinapal lang muna nila na pansamantalang bubong sa mga nasirang mga bahay, ay ito lang daw ang pwede nilang magawa. Kahapon pa, for evacuation ang ipinapatupad sa mga bayan na mga tatamaan muli nito namang bagyong Sinika, ang ipinag-utos ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Ganito rin ang sitwasyon sa bahagi ng Isabela, kung saan marami sa ating mga kababayan ang nangangamba na muli na namang tirahin ng matinding hangin at ulan ang pagkalubog ng mga palay sa bahagi rin ng Aurora. Ipinag-utos na ni Governor Ray Tolentino na wala ng pasok sa lahat ng antas, pribado man o pampubliko, para makapaghanda ang ating mga kababayan. Sa ngayon, ang bahagi ng northern part ng municipality, yun yung tatlong bayan na sinasabi Dikadi, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag, yan ang matinding pinag-force evacuation. Ayon naman sa bahagi nga ng Cagayan, ngayon binabagtas na natin ang bahagi ng Karanglan. Bagamat may ulan nang nararamdaman at may mga ilang mga sasakyan ang pansamantalang tumigil dahil nga tinatansya nila kung dapat pa silang magdiretsong bumiyahe papunta ng Cagayan, Isabela. Pagtitiyak naman ng DPWH ayon kay Regional Director ng DPWH na si Ray Alconcel ng Region 2 at maging ang Regional Director ng DPWH Region 3 na si Regional Director
Roseler Tolentino, nandyan na ang mga tauhan ng DPWH upang alalayan ang sinumang posibleng ma-stranded at mga pagguho ng lupa at mga landslide. Yan muna, Ka Jerry, ang ating update. Ito, PRH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace! 8 minuto na lang, alas 8 na. Handa umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magretiro sa politika. Ipasa sa iba ang pamumuno sa Davao. Ayon kay Duterte, hindi kailangan mula sa pamilya Duterte ang alkalde ng Davao na pinamunuan ng kanyang pamilya simula pa noong 1988. Sa panayam ng media, sinabi ni Digong na dapat natapos na siya at ibibigyan niya ang pagkakataon sa iba sa next generation. Gayunman hindi malinaw kung nagbibiro lang ang dating Pangulo o seryoso ito sa sinasabi niyang pagre-retiro sa politika. Patay ang isang driver habang sugatan ng helper nito matapos na pumalya ang preno ng 10-wheeler oil tanker na bumangga sa isang establishmento at sumabog na ikinasunog ng mga kabahayan at istruktura dyan po sa Benguet. Mario Sepano. Ayon kay La Trinidad Mayor Romeo Saida, paakyat ang oil tanker sa may Longlong Road nang biglang pumalya ang preno nito. Dahil dito nahulog ang tanker sa tabi ng daan, nag-slide pababa at saka sumalpok sa isang establishmento at matapos ang 30 minuto ay bigla itong sumabog. Kumalat ang apoy dahil tumagas ang langis. Sabi ni Mayor Saida na maraming kabahayan at commercial structures ang nadamay sa sunog. Minartelyo na pinagsasaksak pa. Ito ang karumal-dumal na sinapit ng isang magkasintahan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Santa Ana, Maynila. Sa kuha ng CCTV sa lugar, may 2 lalaki na pumasok sa bahay ng mga biktima mag-aalas 4 ng hapon. 3 oras ang lumipas bago sila tuluyang lumabas at kinaumagahan ay nadiskubre ng mga kaanak ang bangkay ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, isang martilyo na may bahid ng dugo ang natagpuan sa crime scene, kasabay ng mga nakitang pukpok sa ulo ng mga biktima at saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagaman wala pang nakikitang motibo sa krimen, sinabi naman ng barangay captain na nakilala ng magkasintahan ang nakitang mga lalaki sa CCTV o kakilala. Tumugulong ngayon ang investigasyon sa nangyaring pagpatay. Isang 13 anyos naman ang patay o 31 anyos na ginang ang patay matapos barilin sa Malate, Maynila. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Danica Ana Del Puso na tinarget ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Nangyaring pamamaril habang nasa pintuan ng kanilang bahay ang biktima sa Arellano Street. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng 2 suspect na parehong naka-hoodie at inaalam din ang motibo ng krimen. 7:54 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga balita. RH number 1. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay! Kuyang Elmer ngo, magandang morning! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. General James Brillantes, magandang morning. At syempre kay Kuyang Romel Sitin na nagpapahangin dyan ngayon sa ASEA. Ayan, nakapunta siya ng ASEA gamit ang komportableng Cherry Tigo 7 Pro. Ito pong Cherry Tigo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Mayroon din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong ikakarga sa sasakyan.
Bukod pa riyan, pinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument at panoramic sunroof na swak sa inyong out-of-town road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang iniintay, subukan natin test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Hi, ako po si Johnny Abarientos aka The Flying A. Napindot ko lang. Eto, may pahabol. Murang bigas. Aba, ihabol natin yan. Saan yung mura na yan at magkano yan? RH52 Eniel Parosa. Kami ni Eniel. Jerry, mas mura pa sa ibinibida ng Department of Agriculture. Itong naabutan ni Assistant Secretary Arnel de Mesa. Talaga? Salita. Dito sa bentang bigas dito sa Mega Q-Mart Quezon City. Kung yung inaasahan kasi natin, 43 pesos to 45 pesos per kilo na pako. Dito magkano yan? 42 pesos. Aba, mas mura ng piso. Mas mababa pa sa ilang mga pwesto. Puro ito well-milled rice, Jerry. Well-milled rice. Pero yung mas mura, asahan natin pangkantin daw ito. Pangkantin, yung mga pampares ba na ibinibenta. Ito na ikalawang palengking in-inspection ng DA ngayong umaga mula kanina sa Murphy at magtutungo sila maya-maya sa Kamuning bago inaasahang magbigay ng pahayag itong si Asek Denesa. Bunga pa rin itong murang bigas na kasunduan ng DA sa mga retailer sa NCR na magpako ng presyo pero may kita pa rin naman daw sila sa kabila nitong kasunduan ito na magbenta ng mas murang bigas. 43 pesos per kilo. Pero dito sa Q-Mart o Mega Q-Mart sa Quezon City, may 42 pababa pa per kilo. Mamaya, magbabalik tayo, Jerry, kasama ng ilang pang pahayag dito ng DA, patuloy sa pag-ikot sa mga pamilyan sa Quezon City. Ito pa rin si Edniel Parrosa. Balik sa iyo. Thank you, Edniel! Ay, Gerald James Brillantes, yun yung may birthday na yan sa San Miguel Corporation, si Mr. Rex Anonas. Aba, ang head ng San Miguel Foods Inc. Greetings from FEU ROTC Advanced Officer Class 1986. Ayan. Ay, nagbababala po ang Department of Health sa publiko kaugnay ng kumakalat na fake news tungkol sa mga pinagmumulan daw at pamamaraan sa paggamot ng COVID-19. Oo, totoo nga pa lang, meron pa ring COVID, Mother? At meron pa ring nadadali nitong mga nakakaraan. Akala ko arte lang yun eh. Akala ko yun lang ay dinadahilan ng mga ayaw umattend sa hearing. May COVID. Totoo pa lang, meron. At ayon po sa DOH, may mga pahayag kasing lumalabas na natuklasan ng Singapore na hindi raw virus, yung kundi bakterya. Nako, mga fake news daw ho yan. Napakarami talagang kalokohan sa internet. At ito ho, record high ang pandaraya sa Pilipinas sa internet, sa social media. Gamit ho yung kutakot-takot na dami ng cybercrime. Kaya dapat salakayin na lahat ng mga puguan at mga nagpapanggap na puguan at mga sentro ng scam, mga scam hub dito ho sa atin nang mabago na ang imahe ng Pilipinas. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Bye! Damdaming Bayan, susunod na!